Stable na po ang kondisyon ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla, pero nasa intensive care unit pa rin siya ng Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya Revilla, aksidente ang pagkakabaril ni Jolo sa kanyang sarili. Pero hinala ng talent manager ni Jolo na si Lolit Solis, baka sadya raw ito. Labis daw kasing apektado si Jolo sa pagkakakulong ng amang si Senador Bong Revilla. At nakatutok si Ian Cruz. Kuha ito kay Cavite Vice Governor Jolo Revilla habang nasa ICU ng Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. May sugat sa kanang dibdib matapos niyang aksidente umanong mabaril ang kanyang sarili. Sa latest medical bulletin, stable ang kondisyon ni Jolo pero nanatili sa ICU. Nilagnat siya kaninang alas 5 ng umaga. There might be some complications arising out of the operation yesterday or probably some sort of infection due to the fact that, of course, his immune system has gone down because of this. Umaasang pamilya ng vice-gobernador na maililipat na rin siya sa isang regular na kwarto. Isinugod siya sa ospital noong Sabado dahil sa tama ng bala sa kanyang dibdib. Nung nabaril ni Jolo yung sarili niya, nakatakbo pa siya, nakalabas pa siya ng kwarto, opened his door, which happened to be unlocked. It was an unlocked door. Nakapasok pa na dinig ng mga kapatid, at least one of the sisters, na dinig yung putok, na salubong pa siya while he was coming out of his room. And of course, nag-freak out na yung kapatid, kasi there was just so much blood. And nakatakbo pa sila papunta dun sa kwarto ng nanay nila. Sa emergency room, kinabitan ng cardiac monitor, binigyan ng first aid at oxygen support si Jolo. Matapos ang ilang pagsusuri tulad ng chest x-ray at chest CT scan, inilipat siya agad sa ICU. Sa 2.5 oras sa operasyon, nilagyan siya ng tubo. Kalahating litro ng dugo naman ang nakuha mula sa kanyang baga. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng talent manager ni Jolo na si Lolit Solis na may napansin na siyang umano'y kakaiba kay Jolo bago pa mangyari ang insidente. May pinag-uusapan kami, parang hindi mo maintindihan ang mga sinasabi niya. Parang malayo yung sagot sa mga tinatanong mo sa kanya. Parang alam mo may pinagdaraanan. Hinala ni Lolit, baka raw sadyang nagbaril sa sarili si Jolo. Dahil nakakulong yung tatay niya, feeling niya, parang wala na silang pader. Among doon sa mga kids nila, ang pinaka-affected nung nangyari ito kay Bong Revilla, si Jolo. Pero giit ni Fortune, accidental firing ang nangyari sa bahay ng pamilya Revilla sa Ayala, Alabang Village habang naglilinis ang vice-gobernador ng baril na naka-issue sa province of Cavite. Naniniwala si Fortune na matatag na tao si Jolo para harapin ang mga isyong kinakaharap ng nakakulong na ama. Kung ang isang tao ay meron talagang intensyon na sakta ng sarili niya, hindi, ang gagawin po niya yung baril po itututok niya mismo sa katawan niya. At yung angulo po nito ay dun sa isang parte ng katawan na talagang, sabihin na natin, halos hindi mo na mararamdaman kasi patay ka na. Nabatid na pumasok ang bala ng 40 caliber Glock pistol, 2 pulgada sa ibabaw ng kanyang right nipple at lumabas sa likod. Ayon kay Fortune, kaliwete si Jolo at ang trajectory ng bala ay katulad umano ng isang accidental firing. Git pa ni Fortune, wala raw problema si Jolo at ang karelasyong si Jody Santa Maria. Tumanggi magbigay ng pahayag ang aktres. Last Saturday evening all the way the entire morning of Sunday, nandun po si Miss Jody Santa Maria at nagbabantay sa kanya. Yesterday po, bago po ipasok si Jolo sa operating room, nandun din po si Miss Jody. Ang baril at basyo ng bala, handa raw i-turn over sa mga otoridad. Handa raw makipagtulungan ng pamilya sa investigasyon. Well enough by tomorrow afternoon to be able to talk to the police. Kasi kung meron pong tao na dapat talagang kausapin din ng police para maalis na lahat nitong mga spekulasyon tungkol dun sa nangyari, of course, it should be Jolo. Ayon kay NCRPO Director Carmelo Valmoria, nag-iimbestiga pa ang PNP kaya hindi pa sila makapaglabas ng impormasyon. Sa gitna nito, nagpaabot ang ilang artistang nakatrabaho noon ng vice-gobernador. Kung ano man yung reason, kailangan natin respetuhin yung pamilya nila, di ba? And kailangan din natin respetuhin si Jolo. Let's just keep it together po and let's just pray na lahat po maisaayos, na gumaling si Jolo. And think positive lang po. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.